Good morning po sa lahat. Good morning, good morning. Good morning po sa lahat. So, may kikwento lang po ako sa inyo, no? Meron po akong while browsing my account, academic account in social media, may isang personal kasi ako, tsaka merong isang yung pang school lang. May nag-message na isang nanay, sabing ganon, yung anak niya daw, nanay siya na nasa ibang bansa, OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos may anak daw siya na estudyante ko daw, na nakatira daw sa tita niya at binubugbog daw nung tita. So yung tita parang kapatid nung asawa niya. Ito palang nanay na to, na OFW, hindi, may asawa siya na parang broken family sila. Not parang talagang broken family sila. So si nanay nasa ibang bansa, si tatay naman wala dito sa Caloocan, wala dito sa Manila, nasa Cebu, doon nagtatrabaho. At dahil nagtatrabaho siya, iniwan niya yung anak niya doon sa babae niyang kapatid. Yun yung tinatawag nating tita, no? At hindi naman alam ni nanay kung anong nangyayari, pero parang may nagsusumbong sa kanya. Tapos ito naman si tatay, hindi rin alam kung ano yung actual at daily na nangyayari. Nung nakarating sa akin yung ganong mensahe na binubugbog nga daw yung anak, kaya nagresulta sa binubugbog ng tita yung anak, yung pamangkin niya. Yun ang sumbong na nakarating doon sa OFW na nanay. Nung nalaman ko yun, di sabi ko, sige po, kakausapin ko po. Di dumating yung araw na kinausap ko yung anak. Totally dalawa sila, parehong grade 7, magkaiba lang ng section. Kinausap ko at kitang-kita ko naman, no, sa mukha, umiyak pa nga, no, na yun nga, inuutusan sila. Ang turing sa kanila ay parang hindi ka mag-anak kundi parang katulong. Lahat ng household chores pinapagawa sa kanila, samantalang yung anak nung tita nila o yung pinsan nila hindi man lang inutusan sa gawaing bahay. At dahil sa puro gawaing bahay nga, hindi na nakakagawa ng mga gawain na para sa school, yung mga activity, assignment, mga project, sa mga practices hindi pinapa-attend. As in physical at verbal na ina-abuse. So, umiyak pa yung dalawang bata. Talagang kitang-kita mo sa kanila na ganon, na totoo yung ginagawa ng tita. Titignan ko, anong gusto nyo? Pumunta ba kayo doon sa side ng nanay ninyo? O ano, galing na sa bibig na nila na gusto na nilang bumalik doon sa poder ng tatay nila. Ito naman daw si nanay, nagpapadala naman daw. Ito naman si tatay, nagpapadala naman daw. So, yung tanong, no, na bakit iniwan ni tatay? Kasi nga nagtatrabaho si tatay. Bakit didalhin doon sa malapit sa trabaho niya? Dahil sa bullying. So, iniwasan nila yung bullying sa Cebu, pero dito naman is verbal and physical harassment naman yung nararamdaman ng bata. At may malaking epekto yan sa emotional, psychological, at intellectual part ng bata. So, anong dapat gawin? Hindi naman tayo pwede maging one-sided. Etong last 2 days, piniim ako ng tita at gusto daw akong makausap personally. Sabi ko lang, di sige po. Sa Monday, mag-uusap kami at makikita natin yung both sides. Sides ng nanay, na OFW, side ng tatay na nagtatrabaho sa Cebu, side ng bata, nakuha na natin. Ang ngayon, side naman ng tita. Yung side ng tatay, hindi pa nag-reply sa akin hanggang ngayon. Hindi pa malinaw kung anong stand niya. Pero yung side ng nanay, yun, nakuha ko na, no? Side ng bata, nakuha ko na. Side nila ng tita, yung kailangan natin kuhain. Sana makuha rin natin, mag-reply rin yung side ng tatay. So, update ko po kayo after namin mag-usap.
sa Monday. Yun lamang po. Maraming salamat.